Okay, isang pinagpalang gabi para po sa ating lahat. Malamig po ang panahon, ano po? Napansin po ba ninyo, masarap pong ako 'pag malamig mas masarap maligo. Talagang bilang nakatira sa isang hot country, talagang ninanamnam ko ang bawat lamig, bawat ginaw. Okay, so let us thank Jesus for that. Okay, isa pong nakakalitong verse sa Biblia. May mga Bibles po ba kayo, mga kaibigan ko? Ito pong nandito sa Revelation 2:4. Ano ba nakalagay dito sa pahayag 2:4? Atin pong babasahin ngayon kung ano po yung nakalagay dito sa pahayag 2:4. May mga Bibles po ba kayo? Okay, ito po ang nakalagay dito sa salin po ng Magandang Balita Biblia, pahayag 2:4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Ito po ay isa sa mga, kaya nga po aklat ng Revelation, di ba? Si Jesus po ay nagsasalita po rito sa mga taga-Epeso, mga taga-Ephesians, no? Sabi niya, sa English, you forget your first love. You forget your first love. Okay? So, alam ninyo, bilang matagal ng mananampalataya, ang una naming interpretation dito was, uy, hindi ka na katulad dati na mainit sa church. Ayan na. Hindi ka na active sa gawain. Hindi ka na ganito, wala ganito, ganyan, ganyan. So, nagre-refer pa rin sa gawa. Actually, hindi po yan ang ibig sabihin ng verse. Ang ibig lang pong sabihin ng verse dyan is this. Okay, bago ko po ibigay sa inyo, makinig pong mabuti, importante po ito. May nakalagay po sa Bible na, this is love, not that we love God, but He loves us first. We love God because He loves us first. So ngayon, ipasok natin ngayon dito. Ano ngayon ang ibig sabihin ng Revelations chapter 2, verse 4? Simple lang po. Yan po ay tungkol sa love of God sa iyo. Amen? Dati, di ba nung unang na-born again tayo, damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin, mahal tayo ng Diyos. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng ibang kamalayan ngayon. Ang pinagmamalaki mo na yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Instead of yung love ni Jesus sa iyo ang pinagmamalaki mo, ang pinagmamalaki mo na ngayon, yung pwede mong gawin kay Jesus. So hindi po ganoon. Amen? Hindi natin kayang ipagmalaki yung pwede nating gawin sa Diyos. Yung naalala ko po yung dating pastor namin doon sa Institutional Church, umiyak pa siya habang pinipreach niya yan. Pero ang kanyang interpretation, yung ginagawa nila sa church, yung gawain nila, ganun-ganon. Hindi po yan ang ibig sabihin ng verse. Alam natin, naligtas tayo sa biyaya, sabi ng Efeso 2:8. Hindi po ba? 9 hanggang 10 yata yun, no? Kaya, hindi nagko-contradict ang Biblia sa kanyang sarili. Hindi pwedeng kontradikin ng Biblia ang kanyang sarili. Kasi yung verse na yan, kung hindi ka maingat, gagamitin yan ng mga manipulator na pastor para mag-produce ng pwede nilang makuhang pakinabang sa iyo kung hindi ka maingat. Wherein, ang ibig lang pong sabihin ng verse na yan, simple lang. Nag-umpisa ka sa grace, pero ngayon bumabalik ka sa law. Yun ang ibig sabihin po niyan. Amen. Yun ang first love. Pag sinabing first love, it was the first love of Jesus sa atin. Amen? It was the very first time we feel, amen, or we receive the love of God through the Lord Jesus Christ. Amen? Kasi biyaya wala kang ginawa. Amen? Pero, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Alam nyo, maganda po yung katotohanan na wala kang pwedeng gawin para mawala ang kaligtasan mo. Amen? At wala ka rin pwedeng gawin para maligtas ka. Kaya ang ganda. Kaya kung si Jesus nasa iyo na, perfect love talaga yung nasa sa iyo. Ang tawag po din ay agape love. It was the love of God. Amen?
the love of God towards mankind. Ayan po yung first love na sinasabi. Do not get other interpretations aside from this. Dahil pag nagkaganon, lalabas na yung first love mo ay yung ginagawa mo sa Diyos dati. Alam nyo kung ganyan lang pong pagbabasihan, halos babad kami sa church dati. Linggo pa lang, maaga ng linggo, nandoon kami, umuwi kami gabi na. Of course, nanananghali po kami sa bahay, pero babalik uli kami doon. May gawain uli kami ng hapon. Noong mga bagong born again kami dati. Pero hindi po yan yung sinasabi ng verse. Ang sinasabi ng verse, yung mismong person ni Jesus na alam mong mahal ka niya. Yun po yun. Mas malalim doon sa pwede mong gawin kasi ang babaw naman po kung ganun lang. Amen? Ang babaw naman po kung ganun lang. So, it's something that we really need to check. Amen? So, napakaganda ng explanation ni Bas Rajken dito. So, isa si Bas Rajken talaga na talagang pinupuri ko siya when it comes sa kasi talagang grace lang po talaga yung kanyang pinaparating. Tsaka si Rene Rowland. Yun ang kanyang mga explanation dito. Wherein, do not get me wrong, maganda po talaga kung mag-i-involve tayo sa mga gawain ng Panginoon. Pero hindi sa isang institutional church na merong isang pastor na tatayo, na siya lang ang magkocontrol. Tandaan nyo, brethren po tayo. Ngayon, pag may isa lang tatayo, and he will do all the talking, that's not the early church practice, no? So, ayan po minsan ang gumagawa ng mga manipulations para malihis doon sa katotohanan ng ibang mga talata sa Bible. So, ang akin lang po, wala naman po akong pinapatamaan dito. Akin lang po, let's go back to the scriptures. Let's go back to grace. When we say new covenant, tapos na po ang old covenant. When we say new covenant, it's the covenant of Jesus towards us right now. Ito po yung church age. Okay? So again, ano ang first love natin? Ang first love natin, yung una nating naramdaman, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Naramdaman niyo ba dati yun? Di ba? Alam mo, makasalanan ka, pero pinatawad ka. Yun yung first love. Yun yung first love na naramdaman mo. Dahil doon, minahal mo rin ang Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Pero ang nangyayari ngayon, sa katagalan, parang nauuwi ka doon sa pwede mong gawin para sa Diyos. Amen? Parang nawawala na yung first love mo. Kasi parang bumabalik ka sa law. Yung pong ibig sabihin yan. Ganun lang po kasimple. Hindi po siya complicated. Malalim po ang Biblia. Do not give in to those teaching na parang, hindi ka na madalas sa church, hindi ka na ganun-ganun. It's not that. It's pag ganun ang turo, tinuturo nila yung pwede nilang gawin sa Diyos. Wherein, hindi naman pumasama yung ganun, pero pag ituturo mong gayon, medyo iba po ang dating po niyan. Let's go back to the scriptures, let's go back to the Bible, at ang turo ng Bible, ang first love, naramdaman natin, na ipagkaloob sa atin ng kanyang biyaya. God bless.